Hindi na ako makakapag-antay ng December mga mami, sa tuunahan ko na kayo na magpa-reband. So kaya todo linis ako ng CR nung last upload ko, tapos nagpaikot na rin ako ng mga labahan namin sa washing kasi nga ngayong araw ay magpapareban na ang mamshi panay nyo. Hindi ko na kasi nagugustuhan yung itsura na buhok ko mga mami. Bago pala ako nagpareban sinamahan muna ako ng kaibigan ko na yan na magpagupit. Yung kaibigan ko hindi siya magpapareban pero iba Brazilian ko siya. So, bali sa akin mga mamis, Reban and Brazilian, sa kaibigan ko naman ay Brazilian lang. Ito ang maganda kapag marunong ka magreban. Lalong-lalo na kapag pares kayo ng kaibigan mo marunong kasi hindi nyo na kailangan magpunta pa ng parlor para magbayad ng mahal. So anyway, habang nagrebanan kami ng kaibigan ko, itutuloy ko na ulit yung kwento ko tungkol nga doon sa recovery journey ko. Hindi ko na maalala kung ano yung eksaktong araw or date kung kailan naman ako nagsimulang ibaba yung mga paa ko sa kama. Actually, nung time na yun mga mamis, hindi ako nagkusa Tinanong ako ni daddy kung gusto ko daw ba. Actually, pinush ako ni daddy na baka kaya ko na daw. I-try ko na. Feeling ko mga mamis, siguro mga 3 days or 4 days bago matapos yung November namin ginawa ni daddy yun na sinimulan kong ibaba yung mga paa ko sa gilid ng kama. May wheelchair naman ako noon mga mamis kasi yung isa pinahiram sa akin ng mga kaibigan ko. Itong nagreban sa akin, yung mama kasi nila mga mamis ay hindi na nakakalakad. So, hindi naman ginagamit yung wheelchair. Pinahiram nila sa akin yung isa. Tapos, meron namang nagbigay sa akin. So, bali dalawa yung wheelchair ko noon. Pero hindi ko nga nagagamit kasi hindi ko pa kayang ibaba yung mga paa ko para kahit papaano makasakay ako mag-isa sa wheelchair. So, para nga magawa ko yung gusto kong mangyari, so ayun, unti-unti kong ibinaba yung mga paa ko sa gilid ng kama. Tapos meron naman akong tungkod na galing din dito sa kaibigan ko. Gamit din ng mama nila dati na pinahiram nila sa akin na pwede kong paghawakan para nga meron akong mahawakan kapag gusto kong tumayo. Pero kahit meron akong tungkod na hawak nun mga mamis or nakahawak ako sa tungkod nun, tapos kahit na nakaandun pa ako banda sa kama para kung sakaling babagsak ako, diretso ako sa kama, nandun pa rin si daddy sa gilid ko, nakaalalay. So ito yun mga mamis, ito yung unang-unang beses na binaba ko yung mga paa ko sa kama at kung nakikita nyo sobrang payat ko dyan. Nag-video kami niyan mga mamis kasi ang alam ko or natatandaan ko kinabukasan ay pupunta kaming ospital niyan para maipakita namin dun sa doktor ko na kahit papano sinusubukan ko ng tumayo-tayo. Yun nga lang, hindi pwedeng walang hawak mga mamis gaya niya nung hawak-hawak ko sa tungkod kasi kapag hindi ako nakahawak dyan, babagsak talaga ako. And mga time na yun mga mamis, mahaba yung damit ko, hindi kasi ako nag-underwear. Kahit underwear, hindi ako nag-underwear niyan mga mamis kasi nga yung aking bed sore masakit na. Tsaka para makasingaw na rin yung mga bed sore ko banda sa puwetan, tapos mapabilis yung paggaling niya. Meron kasi ako nabasa sa comment section pala mga mamis, parang tinatanong niya kung ano yung ginawa ko para nga daw gumaling yung mga bed sore ko sa likod or banda sa puwetan. Meron talaga kaming cream na pinapahid. Doon pa lang kasi sa ospital mga mami, sa ICU ako may bed sore na ako, bined sore na talaga ako noon. So meron silang cream na pinapahid sa akin and hanggang pag-uwi namin dito sa bahay, dala-dala namin yon. Nakalimutan ko na kung ano yung cream na yon kasi hindi ko naman talaga siya totally nahawakan dahil nga naglalagay lang sa akin nun kung hindi si daddy, si mama. Pero para sa akin mga mamis, hindi talaga masyado or hindi talaga nakatulong yung cream na yon. Kasi kahit nilalagyan ako ng cream sa mga bed sore ko, kung lagi lang din ako nakahiga, hindi ako nakakilos, hindi pa rin siya gagaling. Kaya mas mabilis talagang gumagaling ang mga bed sore mga mamis kapag yung pasyente mo or ikaw mismo na pasyente ginagawan mo ng paraan yung sarili mo para makakilos. Kasi ako mga mamis, napansin ko talaga na mas gumaling yung bed sore ko nung medyo nakakatayo-tayo na ako sa gilid ng kama ko. Hindi man ako masyado pang nakalakad nun pero nakatayo-tayo na ako, mas napabilis paggaling ng aking mga bed sore. So yun mga mamis, kung nakita nyo yung video nga na doon ako nagsimula sa gilid ng kama na tumayo-tayo. Pero ginagawa ko lang yun mga mamis nung una kapag nandito si daddy kasi natatakot din ako baka matumba ako. Kasi kung napansin nyo naman sa video mga mamis, balikan nyo yung paa ko doon sobrang lambot, parang lantang gulay talaga. Kaya ginagawa ko lang yung pagka-practice na pagtayo na yon kapag nandito na si daddy sa bahay or di naman kaya kapag bago pumasok or bago magtrabaho si daddy. Tapos mga mamis, ito naman yung pangalawang video, medyo nakakalakad na ako pero hindi pa rin kaya ng walang tungkod. Kailangan may tungkod pa rin kasi kung makikita nyo dyan, yung paa ko napakalambot pa rin, parang ang lantang gulay pa din. So kailangan talaga pag nag-practice ako maglakad dito sa may terrace, meron pa rin akong tungkod. Tapos kailangan nakabantay si daddy kasi may isang beses mga mamis nung hindi
pa ako ganyan na nakakalakad dito sa terrace, natutumba ako. As in, bumabagsak ako mga mamis pag bumibitaw ako dyan sa tungkod na yan. Talagang dire-diretso yung pagbagsak ko na para ba akong lantang gulay. And no mga time na to mga mamis ay hindi na kami bumabalik sa ospital second week ng December kasi ang huling balik namin sa ospital parang first week ng December, umokay na yung creatinine ko, bumalik na ulit sa normal. Kasi yun lang naman talaga yung binabantayan sa akin ng mga doktor, yung creatinine ko. Tapos kung napansin nyo, hindi na rin ako madilaw dyan, maputla na ako. Alam nyo mga mamis, nung nalaman talaga namin na hindi na ako makakalakad, ang sabi talaga ng mga doktor kay daddy, may chance pa naman daw talaga na makalakad ako. Yun nga lang, 6 months to 1 year bago ako magsimulang makalakad ulit. Lalo na nga kapag pupursigihan ko yung sarili ko na tumayo-tayo or mag-practice para makalakad ulit. Tapos bukod doon, kumakapag-therapy ako or di naman kaya may pagpapatuloy ko yung pagpaparehab ko. Siyempre dahil wala naman kaming pang-therapy mga mamis, dahil nga alam nyo naman na kapos talaga kami nung mga panahon na to. Talagang nagpursigi ako, nagkusa ako, kami ni daddy, tinulungan niya ako. Para unti-unti magawa ko nga to. Isipin nyo mga mami, sabi 6 months to 1 year. Pero November 1 lang ako nakalabas ng ospital at second week pa lang to ng December. Tingnan nyo naman, kahit papano natulungan ko yung sarili ko na makabangon na ulit sa kama at hindi na maging bedridden. Isa kasi sa dahilan mga mamis kung bakit nagpursigi ako, natulungan yung sarili ko na kahit papano makatayo-tayo or makalakad. Kahit makasakay man lang sa wheelchair, kahit hindi na makalakad, ayoko talaga maging pabigat. Pag nakikita ko kasi yung sitwasyon namin mga mamis na dapat umaga pa lang nasa trabaho na or nagkatrabaho na si daddy pero tanghali na siya nakakaalis sa pag-aasikaso sa akin tsaka kay Atina, si mama naman siya yung naglalaban ng mga damit namin na hindi ko talaga nakayanan dahil simula talaga nung naging dalaga ako mga mamis, ayoko talaga na inaasa ko yung mga bagay or mga gamit ko kay mama. Lalong-lalo na mga mami sa paglalaban ng mga damit namin, sa paglilinis dito sa bahay. Actually, nung time na yun hindi na talaga nalilinisan tong bahay na to. Kung nakita nyo or nasubaybayan nyo yung unang-unang vlog ko mga mamis, makikita nyo doon yung itsura ng bahay namin na to or ng unit namin na to ay hindi talaga ganito. Talagang isa yun sa dahilan kung bakit nagpursige ako sa sarili ko na sana makatayo na ako, makasakay ako mag-isa sa wheelchair. Hindi ko talaga inaasahan na ganito mga mamis na makakalakad ulit ako. Maniwala kayo sa hindi mga mamis, pero hindi talaga kasama sa ipinagdasal ko na sana makalakad ulit ako. Ang tanging pinagdasal ko lang talaga sa araw-araw na kahit makasakay ako sa wheelchair mag-isa, kasi kahit papano kaya kong kumilos noon. Kasi pag gulong-gulungin ko lang yung wheelchair ko, makakalapit ako sa lamesa, makakalapit ako sa kusina. Kahit papano makakapaganda ako ng almusal namin. Pero mga mamis, nakakatuwa na ganito na nakakalakad na ako ngayon. Hindi man normal, sa personal kasi mga mamis parang akala nyo walang problema yung mga pa ako. Pero kapag andito ako sa bahay o di naman kaya minsan hindi ko na lang talaga pinapakita pero masakit talaga ang mga paa ko. Tsaka kung mapapansin nyo mga mamis, yung lakad ko hindi yung normal na lakad pabuhat ang ginagawa ko sa mga paa ko kapag naglalakad ako kasi ay naatay nakasanayan na itong mga paa ko. Pero wala naman ang kaso sa akin yun mga mamis. Kasi ngayon 'di ba, kung nakikita nyo naman sobrang dami ko nang nagagawa. Actually, bawal sa akin yung mga ibang nakikita nyo ginagawa ko mga mabibigat na bagay. Pero kasi dito ako masaya talaga mga mamis Hindi ko nararamdaman na meron akong diferensya or meron akong kapansanan kapag gantong kilos ako ng kilos. Sa part kasi na to mga mamis na ginagawa ko, hindi ko nararamdaman nga na may sakit ako, hindi ko nararamdaman na anytime pwede ulit akong mag-agaw buhay or worse, mawala ako. Kasi masaya naman na ako ngayon mga mamis lalo na kapag family bonding kami, nakakalabas kaming dalawa ni Atina. Masaya ako sa mga ganon mga mamis.